Magandang araw, magandang buhay. Lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga SSS pensioners. Mga lolo at lola, sa araw na ito, ibabahagi ko sa inyo ang dapat ninyong gawin bago pa matapos ang April 2025. Dahil kung hindi nyo ito nagagawa, ay pwedeng mapuputol po ang inyong tinatanggap na pensyon sa SSS. Kaya naman, dito sa aking vlog, pakatutukan ninyo ang dapat ninyong gawin bilang isang SSS pensioners. Attention sa lahat ng mga senior citizens. SSS pensioners, ito ang dapat mong gawin sa April 30, 2025. Alamin natin ang buong detalye sa video kong ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman pwede mong maklik ang subscribe na nakalagay sa inyong screen. At kung nais mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. At kung ikaw handa na, atin natong simulan. Nakatanggap tayo ng comment galing sa ating tagapanood at ito yung sabi niya sa atin. Sir, good PM po, anong ibig sabihin ng akop? Kasi hindi po namin alam po, salamat kung may paliwanag. Sa araw na ito, ipapaliwanag natin ng klaro ang akop para po hindi na po malilito ang iba pang tagapanood natin. Sige. Una nating isolve ang katanungang ano ba yung akop? Ang akop po stands for Annual Confirmation of Pensioners Program. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Ang Annual Confirmation of Pensioners Program or ACOP, ito po ay tumutukoy sa pag-report ng mga pensioners sa SSS on a yearly basis para po ma-ensure na patuloy po ang pagtanggap nila ng kanilang pension. Subject to their continuing eligibility sa nasasabing benefit ay meron po yung sinusunod na batas sa Republic Act number 3129 or the Social Security Act of 2018. Napakarami kong natanggap na katanungan patungkol po kung sino ba ang dapat na magpaakop sa SSS. At ito na po yung sagot na nasa inyong screen. The following pensioners shall be required na mag-comply sa ACOP program. So may nakita kayo dyang 5. Una, retirement pensioners residing in the Philippines who are 80 years old and above simula noong March 2024. So kung ikaw ngayon ay 60, 65 or ano ba yung edad mo ngayon, so hindi ka pa pwedeng magpa-akop. Pero mayroong exemption. Kung si SSS ang mag-notify sa inyo na kailangan ka magpa-akop, then you should do it. Pero kung hindi ka naman nire-require ni SSS, kung hindi pasok yung edad mo dito, wag na po kayong mag-comply. Okay? Pangalawa is yung retirement pensioners residing abroad. Sa lahat po ng mga lola at lola na nandyan po sa abroad, so kinakailangan po kayong magpa-akop. Sir, apakahirapin din namin alam. So mamaya-maya, atin niya i-explain para mas klaro po sa inyo. Pangatlo, total disability pensioners. Pang-apat, death or survivor pensioners. At panghuli, dependent children under guardianship. O, klaro na sa inyo kung sino ba ay yung dapat magpa-akop. Ngayon, paano ba ang pensioners mag-comply sa akop? There are several options para sa mga pensioners na mag-comply ng kanilang akop. But, ang una po nilang gagawin is mag-download ng akop form for appropriate to their case. Ito po. Sa una, merong annual confirmation of pensioners for retirement or permanent total disability. Pangalawa, annual confirmation of pensioners for surviving legal spouse pensioners. Pangatlo, annual confirmation pensioners for representative payee of dependent minor incapacitated child. Tanong ngayon, Sir, what if hindi ako nakapag-akop? Ano po yung mangyayari? Ito yung sagot dyan. What happens if a pensioner fails to comply with ACOP?
failure to comply sa AKOP po on the right schedule, magre-result po yan ng suspension sa inyong monthly pension. Ibig sabihin, hindi na po kayo makatanggap na pension. Permanently ba? Naku, nakakatakot. It will be automatically suspended 1 month after the month of the birth of the pensioners or the deceased member. Automatic cancellations of pensioner after 2 years from the month of suspension. So, kinakailangan po mag-comply. Oo. Dahil kung hindi tayo mag-comply, naku, wala na tayong tatanggapin na pension sa SSS. Halaka. So, kinakailangan mag-comply po tayo. Sir, kung hindi ako nakapag-comply, suspended na ako. So, hindi na ako makatanggap na aking pension ever. So, meron pa tayong sagot dyan. Kapag ang isang pensioner ay nasuspinde sa kanyang pag-comply ng AKOP, so, kailan po ba mababalik ang pagtanggap mo ng pension? Mag-comply ka kasi. Char. So, resumption of pension shall be within 2 months from the date of compliance of the pensioners. So, meron po kayo pag-asa. Kinakailangan talaga mag-comply. All recalled pensions from pensioners' depository bank, if any, and all accrued pensions shall be credited to the pensioners' account. For example, hindi kayo nakapag-comply noong January and gusto mong mag-comply na by February. So, mababalik pa yan 2 months bago po makatanggap kayo. Pero, makukuha mo yung mga pensyon na hindi mo nakuha that month. Oo. So, huwag kayong kabahan. Baka sabihin nyo, hindi na talaga ako makatanggap ng aking pensyon ever. Na ako'y natatakot. So, kaya naman, ang purpose po, bakit si SSS ay nag-comply, pinapakomply ang lahat ng mga anong tawag dito, senior citizens na tumatanggap ng pensyon sa SSS dahil inaalam nila kung ang isang pensioner ay buhay pa or nakatanggap po ba ng pensyon. So, yan, yearly po yung mangyayari on the sa araw po kung kailan po yung kapanganakan. Oo. Para mas klaro po sa atin. Hindi po siya mawawala. Pero kapag 2 years na talaga na hindi po kayo nakapag-comply, nako, isang malaking question na po yan. Ibang anong tawag dito? Ibang problema na po yan. Pero in-encourage ko kayong lahat na gawin po yung pagpa-comply po. O ngayon, kanina na-mention ko, 'di ba, na ano yung pamaraan ng ating pag-comply. Okay. Meron po tayong 3 pamaraan sa pag-comply. Una, pwede ang online na pag-comply ng inyong anong tawag dito, AKOP. Oo. So, nakagawa na ako ng mga vlogs patungkol dito. Just scroll down, hanapin niyo po ang video ko patungkol dito. Kasi ang sagot ko po doon ay tama at sakto po para po maibigay po ang impormasyon na inyong kinakailangan. Pangalawa, kinakailangan nyo pong gawin ay kumpletuhin at dalhin po sa pinakamalapit na SSS branch sa inyo. Ngayon, sa mga nasa abroad, ano po yung dapat nilang gagawin para makapag-comply sila ng kanilang AKOP? Ang dapat nyo pong gawin ay meron pong tinatawag si SSS na bagong pamaraan na tinatawag nilang mag-email kayo para po meron po kayong para mag-video call kayo ni SSS. Magpa-schedule lang po kayo para makomply nyo po ang inyong AKOP. So, meron po silang pilot testing patungkol dito na gagamitin yung Viber at yun po yung pamaraan ninyo para mag-comply kayo ng inyong AKOP. Dahil sobrang hirap no kapag uuwi pa kayo dito at sobrang mahal po ng pamasahe, yun na lang po yung gagawin niyo. Kailangan nyo anong tawag dito, magpa-AKOP through interview or gamit yung ang tawag dito, Viber na app. Doon po kayo magpa-AKOP. And I hope na naibigay ko ang sagot sa katanungan ng ating kababayan. At ngayon pong April
30, that would be the last deadline po sa mga senior citizens na miyembro or pensioner ng SSS na mag-comply po tayo. Dahil kung hindi po tayo mag-comply, naku, hindi tayo makatanggap ng pensyon ilang buwan. Oo. At sa hirap ng buhay, kinakailangan natin na pambili ng gamot. Oo, kaya naman kung nakita nyo itong video na ito na relevant for everyone, lalo-lalo sa mga kapitbahay ninyong mga senior citizens na hindi pa alam ang gagawin, or sa mga bago pa lang na pensionado ng SSS, so kailangan pong maging updated kayo sa ano man yung dapat nyong gawin para patuloy po ang pagkuha ng inyong pensyon. And I hope na tama na yung information na ibigay ko sa inyo at hindi na kulang. Kung mayroon mang kulang, dagdag nyo lang po sa comment. Huwag na po tayo magalit dahil napakaraming mga galit sa comment section. Oo. Kahit binigay namin ang lahat para sa inyo, para sa inyong kapakanan, para sa impormasyon na inyong kinakailangan po. Kami lamang po ay naghahatid po ng tamang balita para sa inyo dahil gusto namin na makatulong sa konting pamaraan. Kahit ganitong pamaraan lang, in-explain namin ng tama, isa-isa, klaro, para naman po meron kayong idea kung ano yung dapat yung gawin. And this is me, Ruel Minosatanyo. Hanggang sa susunod natin ng pagkikita, salamat po sa palagiang pagsuporta, pag-subscribe ng aking YouTube channel. Ako po'y nagpapasalamat ang lubos. Minamahal ko po kayong lahat na aking mga viewers, mga supporters, mga subscribers, mga followers, or ano bang tawag sa inyo. So, see you again next time. Bye-bye! Nako, nakalimutan kong ipaalam sa inyo. May post pala si SSS patungkol sa dapat gawin ng mga SSS pensioners ngayong April. Babasahin ko. Mga SSS pensioners, huwag kalimutan, pero ako yung nakalimut talaga ha. Huwag kalimutang magpa-AKOP or Annual Confirmation of Pensioners. Tinatawagan ang mga pensioner at survivor ng namatay na miyembro na ipinanganak ngayong buwang ng April na magpa-AKOP or i-comply na po ang dapat i-comply. So paalala, ang retirement pensioner na death or survivor pensioners ay kailangan mag-submit ng dalawang magkaibang AKOP pensioners reply form. So yun lamang po ang dagdag natin, talagang babay na babay talaga tayo.